Hello guys, magandang araw. Nandito tayo ngayon sa may Malagasang sa may Imos, Cavite. Kukuha lang tayo ng update dito sa bagong itinayong subdivision sa may Jade Villas. Katabi siya ng Jade Residences. Ayan. Ito lang kalsada ng Malagasang Road yung dinadaanan natin ngayon. So makikita niyo siya, mayroon siyang mga portion dito na nagro-road widening sila. Maganda ito kapag na fully road widen itong Malagasang Road kasi madalas dito kapag rush hour talaga kasi matraffic siya. Etong time na ng pag-visit ko is di naman siya masyado kasi ano naman Sunday. Tapos wala naman masyadong pasok yung ibang mga nakatira dito. Pero kapag weekdays talaga, working hours, kapag rush hour, stranded talaga yung mga sasakyan dito. Kaya malaking tulong to kapag na-road widening nila lahat ng portion dito. Although makikita naman natin siya na kunti pa lang talaga yung naayos, pero mas maganda sana kung buong kalsada ng Malagasang Road is ma-widen nila. Kasi doon sa may Open Canal Road, may road widening din silang ginagawa. Maganda yung development dito sa Imos. Malaking tulong to kapag na-road widen siya kasi yung traffic talaga yung problema. Ayan, kasi marami din talagang dumadaan dito galing Dasmariñas na biyahe, yung mga jeep. Kaya pag napapalaparan yung kalsada, malaking tulong siya sa traffic. Kabawasan din talaga. Although meron talaga mga portion dito na masikip na hindi siya kayang i-widen. Pero madalas may mga part, ayan, gaya nito. May mga portion talaga siya na mas maganda kapag mapalaparan. Kasi yung ilalim naman niya is canal naman siya. Kaya mas maganda kung maipa-widen ng DPWH yung kalsada dito. Andito tayo sa may entrance ng Jade Villas. Ito yung may chapel. Ayan, makikita rin siya naka-wide yung kalsada dito. Kaya maganda siya. Ayan yung itsura niya. Silip lang tayo saglit, tapos diretso tayo doon sa kasi malapit na mag 5 Kaya kailangan ko munang pumasok sa loob. Balikan natin tong entrance kasi na siya malinis na siya. Pero wala pa naman siya lang ginalaw, hindi pa naman siya sementado. Pero at least na siya, malinis siya, di gaya nung pagpunta natin ng nakaraan na meron pa siyang mga damo-damo. Tinanggal na din nila yung mga nakatambak kaya maganda na yung itsura niya. Ayan, balikan natin siya mamaya pagkatapos natin doon sa loob. Sagmaglit lang naman ako sa loob kaya mabilis lang na. Dito tayo ulit, diretso lang natin dito papuntang entrance ng Jade Residences. Tapos doon tayo papasok ulit sa Phase B. Pasok tayo dito sa entrance. Ito yung entrance ng Jade Residences. Medyo na dito yung kalsada dito, daming bitak. Di naman nila inayos, so baka walang budget yung subdivision para magpaayos. Joke lang, kasi madami daw dito hindi nagpapayad sa HOA. Ayan, base lang naman sa nababasa ko. Pero yung supply daw ng tubig dito is medyo nag-improve daw siya. Siguro dahil sa bagong modular treatment plant ni Maynilad. At saka siguro dahil medyo tag-ulan naman, di naman siya summer. Kaya malakas yung supply ng tubig. Ewan ko lang ulit kapag summer. Malalaman natin yun ulit kapag madami ulit reklamo yung mga nakatira dito sa Jade Residences. Straight lang natin itong main road papunta doon sa Jade Villas. Gaya ng dinadaanan natin nung nakaraan.
Yan, nandito na tayo sa block 1. Ito na siya, buo na yung mga bahay. Yung block 6 din, parang buo na din. Mas mabilis yung progress yata ng block 6 compared dito sa block 1 and 2. Ayan siya. Pero halos buo na yung mga bahay dito. Ang galing. Yung kalsada dito talaga i-share talaga siya sa JB. Wala talagang option na pwede siyang bakuran. Yan, ang gaganda. Oh, di ba? Ang bilis lang ng progress. So, malamang next year na to. Filing na to sa Pag-ibig. Ayan na siya. Halos kompleto na din yung ibang unit dito. Pabilisan lang siguro yung mga gumagawa dito. Diretso tayo ulit doon sa may entrance gate sa likuran na magpapaalam tayo na papasok. Yan. Sa makita natin, meron din talagang mga bahay dito sa JB na may sasakyan kaya sa kalsada talaga sila nagpa-park. Walang choice kasi wala namang parking yung taga Jade Residences talaga. Yung yung abala lang dito sa Jade Villas kung meron silang sariling parking slot pero yung JB sa kalsada magpa-park, medyo maliit talaga yung space ng kalsada dito. Yan, mas maganda sa looban kasi naman may parking yung kaharapang bahay kaya hindi siya masyadong abala. Dito lang talaga sa JB yung medyo alanganin yung kalsada, medyo masikip siya. Lalo na kung kaharap na bahay is magpa-park din sa kalsada, wala na madadaanan. Ito na po yung progress ng block 2 sa may kaliwa ko at ito naman yung sa block 18 sa may kanan. Ayan, buo na din yung mga bahay. Oh, di ba ang ganda? Ayan yung block 18. Hindi ko alam yung numbering dito pero ito yung current status niya. Ayan. Halos buo na din, mabilis na din siya nagpapalitada na din sila dito banda. Ayan, ang ganda. Ito yung kabilang block din, is kadugtong din naman to ng block 18. Ayan, meron pala siyang dito, kalsada na daanan na naka separate sa block na to. Pero block 18 din naman to sakop. Ito, hanggang doon, pagilid. Block 18 siya. Ayun sa kabila is block 17. Ayan. Ito yung block 4. Block 4. Tama. Ito yung block 5. Yung kulay blue yung dulo. Yung block 17, ayan, mabilis ng progress. Mayroon na siyang first coat na pintura. Diba? Yung mabagal yung usad is yung block 2. Pero mayroon naman portion dito sa block 17 na pa din siya. Naka-hollow blocks pa, wala pa siyang finishing. Pumasok lang ako ulit dito sa block 5. Silipin natin dito yung progress. Dati kasi may mga ginagawa pa dito pero halos kompleto na din yung mga units dito. Diba? Parang ready for turnover na talaga yung mga units dito talaga. Tapos na pati pintura, buo na siya. Yan, merong bukas dito sa my corner. Ayan, bukas yung unit pero hindi ko alam kung may inayos pa dyan or may lang. Kasi meron pa nga mga unit dito na inayos nila. Siguro yung mga fixtures. Pero kung makikita nyo naman, halos buo na siya. Diba? Ang gaganda. Nakaka-excite. Ayan, ito yung block 10, ito yung block 9. Ayan, ito yung dulo ng block 5, ito yung block 6. Try natin sa silip dito sa block 2. Ito yung block 6, tingnan nyo, halos buo na din yung mga bahay. Mabilis yung progress dito. Ito yung mga perimeter house na hindi naman siya ganun kadami yung bahay. Kaya ayun, halos finish na yung ibang mga units. Diba? Siguro mas mabilis gumawa yung mga tao dito compare doon sa block 1 and 2. So block 1 and 2 naman may mga naka-finishing na din ng mga unit pero dito, kung makita nyo dito sa block 2, dito sa may bungad, ito yung bungad ng gate dapat. Yan yung entrance gate na bubuksan sa Malagasang Road. Ayan, pa siya. Naka-beer type pa siya, puro hollow block pa din. Wala pa siyang palitada. Diba? Ayan, may mga poste na siya ng kuryente. May mga units na din na may finishing na pero yung iba wala pa talaga. Tsaka ito, inuna yung baba, pero hindi pa inayos yung taas.
Di ba? Ayan o, may pintura na sa baba pero yung taas hindi pa siya pinapalitada. Iba din. Iba-iba din sila gumawa. Dapat kasi pinalitada muna lahat bago magpintura. Pero ayun, pininturahan muna sa baba bago sa taas inayos. Ito yung unit sa block 3. Ayan, kulay brown. Diba? Ayan, ang ganda ng kulay brown. Buo na siya. Mabilis na lang to. Next year, malamang ano na to. Tapos na to mga units na to. Balik tayo ulit dito. Try natin umikot doon sa may likuran. Tingnan natin doon yung portion na yung balak nilang gawa ng tangke. Kung ano itsura. Try natin kung masilip natin siya. Dito tayo ulit dadaan sa may block 7 tsaka block 8 sa dulo. Tingnan din natin yung itsura doon sa may block 8. Kasi yung likod ng block 8 is malapad siya eh. Pero hindi ako sumilip sa likod ng block 8. Tinignan ko lang talaga yung vacant space na sabi nilang tatayuan daw ng tangke. Ito ulit yung block 9. Ito naman yung block 7. Halos kompleto na din yung block 7. Ayan, dito pala sa harap is meron siyang open space na hindi siya included sa Jade Villas. May bahay dyan sa na iba yung hindi siya sakop na Jade Villas. Meron palang basketball ano dito, board. Ito yung block 8. Yan. Diba? Ang lawak din ng kalsada naman dito sa may likuran banda. Kaya okay na okay siya. Ayan yung mga units dito. Medyo nakatunganga yung camera ko pataas. Gagi, hindi ko naayos. Ayan yung itsura dito. O diba, malapad naman yung kalsada. Saktong-sakto. Open, siya, malawak talaga. Ayan, ito yung dulo ng block 16. Ito yung 17. Ayan. May mga units pa dito na hollow blocks pa din talaga. Wala pa siyang finishing. Ito yung portion na bakante sa dulo ng block 8. Ayan. May puno. Pero may bako dito banda. Meron silang gagawin ditong tangke. Try natin silipin. Medyo may bakante nga dito. Ayan. Parang hinahukayan siya. Hindi ko alam kung hinahukayan. Pero tingnan natin siya. Try natin siyang tingnan. Malamang kung may guard dito papagalitan ako. Pero ano naman. Saglit lang naman ako. Sumilip lang talaga ako saglit dito. Kasi meron siyang space dito eh. Kaya, ayan, tinignan ko siya. Ayan, meron nga silang, dito, tawag dyan. Hindi ko alam, ano ba yan? Deep well ba yan? Parang deep well eh. Or tubo. Hindi ko alam kung saan nakakonect itong tubo na to. Baka connected din to sa Maynilad or deep well. Pero hindi ko alam, parang hindi naman sinabi nila na maglagay sila ng deep well dito. Baka sa Maynilad din yung source niyan. Ito yung backcode. Ayan, ito yung block 8. Mukhang hindi naman siya malawak yung space. Hindi ko alam kung bago itong backcode. Parang luma naman itong backcode dito. Pero yung nag-video nung nakaraan is malapad yung likod ng block 8 eh, pero hindi tayo sure. Hindi ko na siya sinilip, maraming damo kasi dito eh. Nakaharang. Saglit lang naman, tinignan ko siya. Balik tayo ulit dito. Ito yung likod ng block 17, malapad siya. Meron siyang kalsada dito, pero meron din siyang open space. Gaya nung nakalagay sa sales map nila. Vacant area din talaga to dito. Maganda siya gawing parking area ng mga sasakyan. Kasi sa likod niyan is creek or ilog. Mababa lang yung pader na nilagay nila dito. Sakto lang siya. Pwede pa tong palaparan. Pero parang okay na din naman siya. Meron namang wire na alambre na may tinik-tinik. Kaya hindi naman siya basta-basta maakyat. Maliban na lang kung sasadyang akyatin. Ayan. Ikot tayo dito sa likod. Tingnan natin yung itsura dito. Diba? Maaliwalas naman dito kasi wala namang nagtatrabaho kaya okay lang. Ayan. Ang ganda na ng progress. Ang bilis. Ito may mga units na dito na halos patapos na.
Ito yung dulo ng kalsada sa Block 17. Itong part na to is Block 18 na siya. Ayan, tama ba? Block 18 dito. Halos ano na din, naka-finishing na din yung ibang mga units. Oh, di ba? Di ba ang ano na? Ang halos kompleto na siya. Pasok tayo dito sa in between block 4 and 5. Tapos ikot tayo doon sa block 2. Doon tayo dadaan na pabalik ulit sa labasan. Tingnan natin yung iba pang mga unit sa block 2 kung ano yung progress. Kasi kalahati lang yung nadaanan ko kanina. Ito din sila. Nag-visit din sila. Grupo. Sabi ni Kuya Garda, grupo daw yung sumunod sa akin. Ayan, malamang sila yan. Di ba? Ang linis na din ng medyo malinis na din yung kalsada dito eh. Wala na mga tambak-tambak na. Ayan yung block 6. Diba? Swerte yung tumbok. May tumbok talaga na unit. Ito yung block 3. Lapit na silang tumira dyan yung may mga na-approve na loan sa Pag-ibig. Malapit na silang maglipatan. Balik tayo dito sa block 2 ulit. Palabas. Dito tayo dadaan palabas. Ayan. Diba? Yung mga units dito sa block 2, kulang lang ng finishing talaga sa taas. Naka-finishing na yung mga babae. Yung sa taas lang yung medyo kulang pa. Ayan. Ito yung tinignan ko kanina. Diba? Straight natin siya. Tingnan natin yung ibang mga units. Ngayon, ganun yung progress na. Kagaya lang ng iba. Ayan. Ito sa gitna, meron na siya mga nakahalos na tapos na. Diba? Mabagal lang talaga yung usad doon sa may bandang bungad pala. Pero dito, mabilis na siya. Ayan, halos buo na. Yun. May mga bubong na din naman siya. Konti na lang talaga yung aayusin. Diba? Ito yung block 18. Ayan. Hindi ko alam kung anong numbers dyan. Pero yan yung buong block 18. At saka yung kabilang side. Block 18 pa yung sakop. Yan lang. Palabas na tayo. Balik tayo ulit doon sa pinaka main gate. Try natin tingnan yung loob doon. Kung ano yung tsura. Kasi medyo malinis na siya eh. Kaya tingnan natin siya. Silipin natin ulit. Medyo madilim na kasi kaya ayun, sakto lang mag 5 nakalabas ako. Balik tayo ulit dito sa Malagasang Road. Ito siya, yung entrance gate na dinaan natin kanina, yung My Chapel. Silipin natin yung kalsada mismo, yung loob niya. Ayan, malinis na yung itsura niya dito. Try natin maglakad papasok doon. So, punta sa pinaka-location ng mga bahay. Ano din naman dito eh, medyo malapad din naman yung entrance na. Ayan. Kung maayos na to, medyo malapad na din to yung itsura. Dito naman, ganun pa din. Wala pang inayos yung road widening nila dito. Open pa rin yung kanal, pero dugtungan lang na siguro nila yan. Pag okay na to. Ayan, medyo malinis na siya. Ito yung Malagasang Road. Harap niya. Ito yung harap niya. Tapos, yan. Pasok tayo dito. Ganito nga yung itsura na dito sa may entrance. Ayan, medyo madilim na. May aso, kaya dito ako dumaan sa gitna. Nakatakot eh, baka manghabol yung aso. Try natin lakarin papunta doon sa pinaka bakod niya. Dito na portion, medyo maliit lang kasi may mga bahay sa gilid, pero dito banda sa may bungad, malaki yung space niya pa dito. Hindi ko alam kung sakop ito ng Jade Villas, baka ito lang yung portion na to. Kasi dito malapad eh. Tapos dito, malapad siya dito banda. Kung sakop ito ng Jade Villas, baka dito nila pwedeng itayo yung basketball court or covered court nila. Kasi ang alam ko yung clubhouse is doon banda sa may likuran, sa may JB. Malapit sa may bungad sa entrance sa likod. Kaya malamang kung space pa to ng Jade Villas, ano siya, space siya for basketball court or covered court. Hindi tayo sure, pero mas maganda kung itanong nyo sa developer mismo. Or sa mga agent kung alam nila. Kasi walang nakaspecify sa salesman nila kung yung space na to is para sa Jade Villas pa. Baka kasi yung right of way lang yung nabili nila dito. Pero yung buong lote, sakop, ano pa siya, sa dating may-ari pa. Yan. Maganda sana kung sakop ito ng Jade Villas kasi ang lapad to eh.
maganda siya gawing playground, tsaka basketball court nga. Ayan, ang lapad. Ayan lang, dito ko na muna tatapusin ang ating video. Hanggang next time po mali. Ingat tayo palagi and God bless. Maraming salamat sa panonood.